And we are so back sa aming Season 9 episode. Dahil dyan, patas naman po kami talaga sa duty show. Kaya pag-uusapan namin ito. Ito po muna si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang duty show. Ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. At talaga pong naningkit ang mga mata ko. Oo nga. Nung may nabasa akong isang comment. Correct. Na hindi na raw nang pinag-uusapan. Si Philip John Suson Oo. sa aming mga talakayan tungkol sa SB19. Oo. Si Pablo lang daw at saka si Stel. Obviously, kung sino ka man, hindi mo talaga pinapanood ang aming show. Nasilip mo lang. Dahil mas madalas pa pong pinag-uusapan namin si Ken Suson at si Stel Ahero. Dahil nga po, Kentel push. Kentel shipper ako. Pero ngayon, hindi namin pwedeng isnabin ang katotohanan na ang Seven Sins album ni Felipe ay patok na patok, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tingnan naman ang mga nagawa niyang pagmamahusay sa iba't ibang charts. Unang chart, ano ba yan, kaibigan Glenn? Ayan, syempre, ano lang po to, hindi lang sa Philippines, ha? Worldwide. Worldwide po ito, worldwide iTunes, number 6. Okay. Diba? Ito pa, worldwide Spotify. Oo. Seven Sins landed at number 8. Oo. Diba? At syempre sa UK, UAE pala. Ano yun? Ang album na Seven Sins ay number 1 sa iTunes UAE. At ano yan? May dagdag pa yan, ha? Oo. Kasi number 1 din sa CD Japan. Yes! Na mga pre-orders. Oo. Diba? Taray. Number 1 sa CD Japan. And this is the first time in CD Japan history na may Filipino artist na nag-number 1 sa kanila. Oo. At pre-sales po yun, ha? Oo. Bago pa lumabas sa merkado. Oo, correct. Bago pa lumabas ang album, album ni Felipe, ang dami na nag-order. nag-order. Meron pong parang 9 tracks ang album. Ang mga bonus tracks ay yung Faust, na una niyang tinugtog at kinanta sa concert nila na patatag finale na rockstar po siya doon dahil tumugtog po talaga siya ng lead guitar. At yung isa pang track ngayon na talagang marami talaga ang naluluha at talagang nakahaplos ang puso tuwing naririnig nila ang Ache. Yung po ang bonus track. But the 7 Deadly Sins are in the album. Kompleto. May kanta tungkol sa envy, may kanta tungkol sa wrath, may kanta tungkol sa gluttony, sa greed, sa pride, at sa lust. Sa 7 Deadly Sins, kaibigan Glenn, ano talaga? Yung totoo, yung walang halong kaemehan. Ano ang paborito mong 7 Deadly Sin? Na from time to time, iyong nagiging karanasan. Siyempre, hindi ko naman madedenay, no? Sa edad kong 51. 51, pero maganda. Yes! Alam mo lang, skincare, care off? Care of Beauty Derm. Di ba? Ang vitamin C serum. Vitamin C serum at saka yung ultra cleanser. Di ba? Yan ang resulta. So, ano nga yung 7 Deadly Sins? Hindi ba mausapan? Ayun nga, syempre hindi ko naman may de-deny na once in a blue moon. Oo, may mga nagawa tayong related sa lust. At saka sa of course, sa envy. Kasi hindi maiwasang mainggit ka talaga minsan, di ba? Lalo na itong mga panahon na to, marami talagang mga nagmamaganda. Na lagi binabrandish ang kanilang achievement. Akala nila walang impact sa ibang tao. And speaking of lust, ang lust po, isa sa kanta sa album ni Felipe na meron siyang kaduet. Babae po ang kaduet niya dito. I just forgot the name of the singerist na kaduet niya. Pero if you hear the song, grabe. Iba po talagang kumanta si Felipe. At talagang
yung kanyang deep voice ay Deep voice. present talaga dito sa kantang they're talking to. about, parang may mga letter yung kanta na, papunta na ako dyan kung nasaan ka, undress ka na, ganyan. Diba? Ito ang ETA ko, ganyan. Philip naman. Wag namang mga ganyan na mga kanta. Dahil ayaw kong i-objectify kita. Kahit pa ang turing ng buong Pilipinas sa'yo, pambansang gwapo ng Pilipinas, nakaka-nervous pa rin na nagkakakanta ka tungkol sa taas. Parang hindi ako emotionally prepared. Oo nga. Ang tingin ko lang talaga na, ang turing pa lang namin kasi, parang ano ka lang, teenager kunyari. Pero nung kumanta ka na ng last, binatang-binata ka na pala talaga. It shows maturity talaga ng ano. Diba? Itong buong album, di ba? Itong buong album, everyone is saying na talagang pang-international na ang dating. Kaya hindi na kami nagtataka na it's peaking on different worldwide charts. Diba? Music charts. Kung tatabi lang kami, kung biglang isang araw may balita na sa Billboard USA. Correct. Pasok ka sa all genres, di ba? At hindi imposible yun. Dahil nag-iTunes, nag-Spotify. For all you know, one of these days, Apple, meron na rin yan. At saka nagawa naman na ng SB19 yun before, di ba? Sa Billboard. So, Felipe, congratulations. Thank you for giving us your kakaibang artistry. Correct. And thank you for talagang pushing the boundaries of music. Dahil pag pinakinggan mo yung album, iba-iba talaga yung instrumentation. Yes. Iba-iba yung kinasabi. Iba-iba yung mga mensahe ng kanta. If you listen lalo to Gluttony, nako, parang may pinaparugitan siya ng babaeng nanapit sa kanya. Na parang tinakaw-takaw lang siya ng pagmamahal. Ang galing, no? Oo, if you listen to Pride, ang galing niyang mag-wordplay. Oo. Iba-iba yung atake kasi. Oo. Saka, it helps na talagang sobrang masculine ng album. Oo. Lalaking-lalaki talaga. Tapos makikita mo pa yung visuals si Ken ngayon. Diba? Parang papugi siya ng papugi. Actually. Diba? Oo. Parang ano nangyayari sa batang ito? Sino bang stylist mo? Pero ako talaga, what I like best about him is that parang alam niyang magandang lalaki siya, pero parang walang yabang. Parang siya pa yung nahihiya. Diba? Siya pa nga humble humble nakita mo yung mga SB19 vlogs, yung pag lagi nakatutok sa kanya yung camera, di ba parang naiinis siya, nako-conscious siya na, ayan na naman, ako na naman, ilipat mo na sa iba. Parang ayaw niya na parang tinututukan ng saka parang ayaw niya lang na parang yung mga tao, yung looks niya lang, sa looks niya lang nakafocus. What Felipe or what Ken wants is for people to realize, first and foremost, he is an artist. Number 2, he's a singer. And number 3, he's a damn great songwriter. And diba, parang ako nung pinakinggan ko yung album, sabi ko, ay, saan galing tong talento ng batang ito? Diba, nakaka-impress. At talagang hindi na kami nagtataka kung bakit marami talaga nagmamahal at humahanga sa talento mo. And of course, we also have to congratulate Justin De Jos because he's coming up with a new song. Yes, oo. Diba? At namamayagpag pa rin ang Room ni Estelle. Si Luis Manzano nga may comments sa X na ibang klase for Moonlight ng SB19, ibang klase ang Moonlight ng SB19. At ang Room, marami rin ng kutuwa. At pati yung Ready nila, yung collab nila with Apple the App, marami ng radio stations na magpapatugtog. At ang mga kanta ni Josh na bago rin, magaganda. Yes. Merong love song, tapos meron ding, syempre, mga rap na naman, di ba? Oo. Diba? Paano mo naman hindi mamahalin ng mahalima? Correct. With their kind of talent. Diba? Ang labanan talaga ngayon talent eh. Talaga ako paulit-ulit at lagi kong sinasabi, SB19 is the standard by which other P-pop idols will be measured. At napakataas po ng standard na sinet ng SB19. At SB19 po talaga ang nagbukas ng pintuan para sa lahat ng P-pop. So, bago po ko yung iba na magmaganda, magmagaling, tandaan nyo po, ang SB19 para sa lahat. So, kay Felipe, congratulations sa 7 Sins. We look forward na more of your tunes, more of your songs. Mas marami pang bansa na mag-number 1 ito. At sana, mas maraming radio station sa Pilipinas na magpatugtog ng mga kanta. Diba? Dahil
we have a genius in our midst. Diba? We have great talent in the person of Philippe Jansuson. Congrats. And Philippe Jansuson makes up the Southeast Asian superstar pop group SB19. Diba? Lima po sila dyan, isa po si Philip Jan. Correct. At dahil nga dyan, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga. Ito po ang The Chrissy Show, ang Taria Talakian Showbiz Edition.